Good morning, everyone. So for today's video, we're going to tackle the queue topic in data structure and algorithm. But first and foremost, I would like to introduce myself. I am Johanna Nicole C. Bacaso, taking up the Bachelor of Science in Information Technology, currently in second year and in Section A. So let's proceed then, no? So in my next slide here is the introduction of queues. So a queue is a linear data structure that follows the first in, first out principle. It represents a collection of elements in which elements are added at one end or rear and removed from the other end, which is front. So queues are commonly used in scenarios that require maintaining order and fairness in processing elements. So if we're going to talk about queues in real life, queue is more like a line or a line sa imuha, example sa tindahan or sa schedule sa imo check up, di ba? Naamo jud na giingon nga first come first serve, di ba? Mao ni siya ang queue. So kung kasi una mo pud dapat ang una mo gawas and kasi ulhi mo pud siya ang ulhi mo gawas. That is the logic of queues. It's a linear data structure nga ni follow sa kinsay mo una mo una mo gawas, kinsay mo ulhi mo gawas. So basically, that's the queue sa imuha, no? So we have here an example for you to understand it further. So this one is an empty queue. Why do we call it empty queue? Since wala pa siya yung mga data nga nakabutan diri sa iya front, no? So empty queue pa dyan siya. So we have here the front, the rear, and nagsugod sila sa -1 since wala pa siya nakabutang og values diri. But if atubot nga siya value, kisa may move anak nila? Ang front or rear? So let's see, no? So ang move nila is ang front and rear. Why? It is because siya may una. So basically siya ang first. If wala mo sunod niya, siya pod ang last. So muna front and rear siya. But if mag-add another value or variable there as dapat sa n, ang ni-move na lang kay si rear. It is because ang iha definition lagi kay kinsay nag una, mo siya una o kinsay ulhi mo siya uli. Ang front mo nag-decide kung kinsay una, then ang rear mo na ulhi. So since siya may nisunod sa n and wala pa siya nisunod sa n and wala pa siya other data nga nisunod sa iya, so basically siya ang last mo na si rear sa iya nga side. But if ato po ng another data, si C nang ato ang last. Since siya man ang last nga nisunod ni I and wala na nisunod lain, so move ang rear sa iya. Mo po na iya process so on and so forth, just like the O, L, and E, di ba? So mo siya. However, Q has a plot twist nga if ang ato first come first serve kay continuous na siya in real life, walay kaundangan hangtod lang mahuman ang oras nga gihatag sa gobyerno, ang kanisyang Q naa siya plot twist. So ang plot twist aning Q kay dili ka makaproceed with another Q if wala nimo nahurot ang iyaha old Q, ang wala nimo nahurot ang data sa sulod sa iya Q. So basically next wala pa di ay diri sa ta sa deletion. So if mag-delete ta og data sa ato kuan kisa may mosunod nga front, so basically nakita ninyo ganiha mo na si I kasi naman ang first nahuman naman si D si N, so ni out na si N, ang nisunod na pud nga una kay si I, so siya na ang front. So mao po na mahitabo sa other nga variables. Maora di ba? So here na diri na makita nga ako giingon ganiha nga naay plot twist si queues. So makaproceed ra ka or makakuan ra kag another set of queues if mahurot nimo ang whole niya nga queue or whole data nga imo gihatag. So aside sa first come first out siya, na siya plot twist nga dili ka makahuman if dili jud mahuman tanan linya. Mo na siya ang sequencing. Mo na siya ang plot twist sa queue. So awa diri. So nahuman na siya. So moto nibalik siya another -1 since nibalik siya nag-reset siya whole new queue. Nahimo siya empty queue na pod. So mo na siya ang cycle or logic sa queue. Next is we're going to tackle the queue operations. So we have three kinds of operations in queue: the NQ, DQ, and pick. So queue supports the following operation. 1. NQ. The NQ operations add an element to the rear or end of the queue. A newly added element becomes the last one in the queue.
So from diri sa NQ mag-add ko na kag another elements sa end or sa ulhi, just like atong Nicole nga ato gikuan ganiha awa. So mag-add ka diri another element, example S, Nicole's na siya, so siya na ang new rare, ang S na ang new rare, mo na siya ang logic sa NQs. Asa na to? Next is the DQ. So sa DQ naman, removes the element from the front of the queue and the next element of the queue becomes the new front. Just like sa presentation na ko ganiha nga nag-delete si N, so ang new nga front na to nga kuan, since suma naman si N, ni ani na ka I, since siya man ang sunod. So if mohawa na pud si I, ang mosunod na pud kay si C, kay siya man ang sunod ni I. So that is the DQ. Lastly is the peak. The peak operation allows you to view the element of the front of the queue without removing it. So it is useful for inspecting the element or performing certain checks. So useful ni siya ang peak since i-allow ra nimo mo view elements sa front without removing it. So we have here the queue implementation na. So queue implementation, array-based or linked list based. So queue can be implemented using either array or linked list. So array-based queue implementation. So in array-based, an array is used to store the elements. Two indices, front and rear, keep track the position of the front and rear of the elements. So I have here an example, no, to further understand it. So here, as you can see in the program, or in the code, first ato buhaton jud ana is mag-add library, since di jud na mudaga na to code if wala tay library. Then we have here, we define the maximum size of our element, which is ang 100. So dira jud na siya kutob ang ato elements, di na siya pwede mulapas since naka-max size naman siya, di ba? So 100 din po siya kutob, no. Next is ato na siya structure ang ato queue. Another type def structure nga ato gisud ang we have here the int data max size, mo ning array nga mag-store sa mga values. Then ang front kay mo ni ang where mag-start ang pagkuha sa mga values or sa mga data nga mo i-insert sa queue. Then ang rear again mo ni siya ang bag-o nga element or bago ni mo isud sa queue, which is ang NQ. Then ang front mo ay DQ. Sunod mosulod ta sa NQ nga element, no, sa NQ nga element mosulod ta dito adapit. Then diri sa function nga magdugang tag element sa queue, diri sa NQ. So diri i-check nila if puno na ba ang imuha function or puno ng imuha rare or ang imuha queue, no. So if NQ pointer to queue nth element, if diri mosuta sa NQ mo true siya, mosud siya diri sa F Q to rare equal max size -1. So if makuha na siya, mo-true na siya nga mapuno na siya, mo print F Q overflow. Then mo to siya nga, which basically nga nag-ingon nga puno na nga ato Q. So dira na mabutan na ibutan lang element dira nga ni-increase. Una kay ni-increase ang rare since nag++ siya. Then dayon ibutan didto ang new nga element. Next is ang pag-DQ na. Dili ta ma-explain sa pag-DQ. Diri ang pag-DQ, again, diri ang pagkuha sa element. So, sa function diri magkuha ang unang element, which is ang Q. If DQ, Q to Q, if true siya, ang Q to front is less than to Q to rare. If matrue na siya, mo print siya Q underflow, which is mo return siya -1. I-return ang sentinel value nga indicating nga nag-error siya. So dira na mo mabaw na to nga nag-underflow ang ato program. So ibalik na po niya ang value sa front, which is the Q to data Q to front ++. Then mo-move siya i-move niya ang front padulong sa sunod nga value. Next is we have here the peak, no, operations mo siya ang mga tulo ka operations sa Q. So if peak Q to Q, if true siya, mosulod siya sa Q to front less than Q to rare. If true ni siya nga walay kuan, mo print ang ato value nga Q is empty since wala man siya gisudlan og variable. So ma-return to siya
siya sa sentinel value indicating nga nag-error na po siya. So tanawon ang una ka element tas dili siya kuhaon sa function. So let's start na here this sa execution sa ato ang main function. So mo ni ang kani siya may pag-create sa Q kani Q front is 0 since wala pa man siya isulod diri magsugod ang array, then ang rear -1 kay wala pa man siya isulod. Next is mo ni siya ang ato ang mga Q elements, NQ elements, NQ then and Q or address Q to 1, then 2 and 3, di ba? Which ang Q which nag-indicate siya nga Q state niya kaya indices kay 0 1 2 indices niya, then iha data kay 1 2 3, di ba? So naatay 0 nga front o rear nga 2. Then diri nanapunta diri sa ato pag-print sa ato peak nga peak diri which is naghatag siya value nga pinakauna natong element which is ang 1. Then ato pag-print sa DQ na sa sunod which naghatag siya output nga new state nga duha ka buok, di ba? Duha ba or usa? Naghatag siya usa. Then ang ato peak which is naghatag siya duha ka ato Q. So mo to gitagaan ta niya value nga peak 1, DQ1 and peak 2. So we define the Q structure using an array front and rear indices. The NQ function adds elements to the rear of the Q, DQ removes the element from the front, and peak retrieves the frontmost element. Next, let's proceed to the link-based Q implementation. So linked list-based Q implementation is used to store elements. The front and rear of the Q are represented by the head and tail of the linked list respectively. So to further understand again the link-based Q implementation, which I have here an example again. So we have here again the library, the nato structures, part sa linked list nga base Q mo ni siya diri ang mga nodes, dapat na siya mga nodes which naghatag siya og data mo na ang value, then pointer nga padulong sa next nga node. Then diri ata sa front niya nga natay node point to front, then point to rear mo ni struct, which ang head kay again mo siya ang linked list nga una siya mogawas, then ang tail mo ni ang rear mo ni siya ang sunod dinhi mo sulod ang NQ. So diri mag-start na ta diri sa ang ato sa ato function na pud nga or sa ato void nga NQ, di ba? So diri na musud ang ato from mudugang ang element sa ato Q. So diri node to new node equals to node malloc, ang gamit ag malloc since link based ni siya, the new element himuog bag-o nga element or memory, bag-ong node sa memory. Then mo siya butang nga to last node. Tapos diri ta mosulod sa if Q to point to front is null, then diri siya mosulod sa Q front to new node and Q to rear the new node. Else if mo false siya, mari siya sa Q point to rear and point to next, then Q point to rear and new node. So ang iha flow kay nga na siya. Then we have here the DQ sa ato link-based implementation nga Q. So mukuha ang unang element diri Then kung walay sud mo ni siya musud diri sa if Q to point to front null, then print Q under flow, then return -1. So if kung naisulod ang ato i-save ni siya sa unang node, diri i-save niya sa unang node ang iyang value, then ibalhin adto sa front sa sunod nga node. Then if nabalhin siya sa front sa sunod nga node, diri na pud ang musud ang iya pagbalhin niya dito mo link na siya dito sa front nga node, no. Then na pud diri ang ato peak
diri ato a pick kay mo ni siya diri a. So if ang ato a pick kay kuan mo niyang ipakita ang unang element ra diri sa pick, ang first element. So if ma-true ni siya, mosulod siya diri sa kaninga function q to foreign to nil, then null, then print q is empty, then return -1 to sentinel value indicating nga error siya. Then now let's proceed to our main function, no. Diri mahitabo ang flow sa nga ato a q. So again, this is empty q pa ni siya since wala pa man siya isulod kay naka-null pa ni siya. Sunod kay ang ato mga NQ, which is hatag siya value 0, 1, 2, and 3. Then muna siya ang front ni siya, ang 1, then middle, then 3 ang rear. So if mo kuanta diri pick kasi may pink or nag-una sa to, di ba 1. So muna siya 1 siya ang ato value, then DQ if ato tangtangan og usa nga tan-aw kuhag usa ang una, kuhaon nimo ang una since negative 1 to nimo siya og 1. So mahimo siya value kung ang tataw nimong 1 mahimo siya 2 and 3 na lang imo q karon. So if mo pick na pud kag bag-o, since natangtan naman nimong 1, imo lang yung front is ang 2. So mao na siya nga ang output kay 1, 1 and 2. Just like again, the NQ function adds element to the rear, and DQ moves the element, then pick returns the foremost element. So mao na siya explanation link based nga Q implementation. And we have here the variations that is worth mentioning, no? Circular queues and priority queues. Circular queues is a modified version of regular queue, where the rear of the queue wraps around the front. This allows for efficient utilization of the variable space in the underlying array. Circular queues are particularly useful in scenarios where queue needs to have fixed size or operate in a circular manner. So from the word itself circular, so naka-modified ni siya nga version where ang rear na to kay naka-connect dito sa ato a front. So magtuyok-tuyok na siya, so mo nagitawag siya og circular manner or circular queues. We have here next is the priority queue. A priority queue is a type of queue where elements are assigned priority values. Elements with higher priority are DQs before element with lower priority, and priority queues can be implemented using various data structures such as heaps or balanced binary search tree. They can find application in scheduling, operation system, algorithm, and networking where prioritization is essential. So from the word again itself, or the title is a priority queue. So kani siya nga type of queue kay na siya gi-priority nga value nga gi-assign sa iya. So the higher the priority, ang DQs before the element are lower. Ang element ana kay lower. Next is the application use of cases of queues. Queues have various applications across different domains. Some common applications are use case include the job scheduling. 1. Job scheduling. So queues are used for scheduling tasks, job or processes in operating systems, job queues, and task management system. Next is buffering. So queues are utilized to buffer incoming requests, messages, or packets in networking protocols, ensuring orderly in processing. Next is the breadth first search, or BFS. BFS, an algorithm used for graph traversal, employs queues to visit neighboring nodes in breadth first manner. Next is the simulations. Queues are used to simulate real-world scenarios such as waiting lines at a bank, traffic signals, or event handling system. So next is print spooling. Printers employ queues to manage print jobs, ensuring they are processed in order they are received. Lastly is the conclusion. So queues are fundamental data structure that follows first in first out principle. They can play a crucial role in managing elements based on order and priority.
by understanding the concept of queues, queues operations, implementation using array or linked list, circular queues, parity queues, and their various application, you can effectively design algorithms and solve problems that require orderly and processing. In other words, ang queue kay mura lang din niya nga kinsay nag-una mo gawas, kinsay naulhi mo gawas. However, na ay plot twist again nga dapat humanon sa tanan ng linya o sa mo proceed to another line. So that is queues for you everyone. And I think that would be all. Again, thank you for listening and don't forget to like, share, and subscribe. Murag correct. Bye!